Duterte was the best president the Philippines had. He cleaned the streets. Pero gusto ko Duterte. Naawa nga ako ni Sara. Talaga bang hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko na vulnerability o nagtatanga-tangahan lang po kayo, Chairman George Garcia, para lituhin ninyo ang taong bayan? Mas magaling mag-fake news si Chairman George Garcia. Ang lahat ng corrupted na gadget ay hindi gumagana. No sir, yung private connection, sabi mo, ito na naman. Wala ka talagang alam sa internet, Chairman George Garcia. Pero sir, Chairman George Garcia, yung hacker, ang gagamitin niya din ay private connection. Kaya fake news ka, Chairman George Garcia, kapag sinasabi mo na porket private connection ay hindi na pwede. Dadagan ang Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, okay. They say milyonaryo, sama-sama tayo. Babago. Magiging milyonaryo. Ayon, welcome back. Welcome back na naman ho mga kabaitan. Hito naman tayo magbabalik at maglalahad naman po tayo ng totoo, komprehensibo na mga impormasyon. Balitaan ho dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. At pasasalamat po sa lahat ng 53,841 subscribers. Mabuhay ho tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, saan maglupalop ng ating mundo na may mga Pilipino. Ang programang ito ay para ho sa inyo kabalitaan. Kaya samahan niyo po ako hanggang dulo sa video ito at i-share niyo po at lalo na po paliguan niyo ng maraming comments at damihan niyo rin po ng maraming likes mga kabalitaan para mas mapapadpad pa ho ito kung saan-saan sa mundong ibabaw mga kabalitaan. At kung mag-comment kayo, lagyan nyo po ng address kung saan ho kayo ngayon, all the way from Cebu, Manila, America, anywhere around the world mga kabalitaan. Yan po ay masaya na ho tayong magbabasa dyan mga kabalitaan. At huwag niyo pong skip yung ads na inyong mapapanood dahil yun po ay inyong kakaunting tulong at malaking tulong na rin ho yan sa inyong lingkod mga kabaitan. Lalo na ho ang pag-subscribe at pagpindot sa notification bell mga kabaitaan. Ngayon po ay paksa natin. Ito pa rin si Attorney Harold Respicio. Dahil siya po ay talagang nanindigan sa kanyang paglalahad ng video na posible talaga 100% na ma-hack itong ACM or Automated Counting Machine ng COMELEC sa darating ng halalan or eleksyon mga kabalitaan. At ang masakit dyan ay sinampahan pa ng kaso si Attorney Harold. Dahil nga po parang naging negatibo sa tenga ni George Garcia. At para bagang napahiya ho siya dito dahil sa kumpiyansa, akala niya siguro na walang mas nakakaalam sa ganitong sistema sa paghahako at pribado daw ang gagamiting koneksyon ng internet. Pero sa ayon pa rito ni Attorney Respicio na ay pribado rin ang gagamitin ng hacker. Kahit ako pwede kong gawin ho yan. So dapat sana pinakinggan na lang muna niya itong si Harold. Para at least makakuha rin siya ng karagdagang informasyon dahil ayon pa ni Harold dito, yung kanyang sagot ho, nung ito ay nakapanayam ng programa sa ABS ay mali-mali ho. Akala mo sinong marunong, too good to be true at siya ay malaking, siya po yung fake news kumbaga sa dalawa o sa kanilang dalawa ayon pa ni Attorney Respicio mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, heto, panoorin ho natin to. Napakaganda pakinggan at masarap po sa dibdib sarili ho natin na may isang banyaga na nagsasabi talagang proud pa rin ho sila ni Tatay Digong Duterte. Duterte was the best president the Philippines had. He cleaned the streets. That's what we need, people like him. All right, thank you. Yes, boss. Oh, you see? Diba? Napakasarap pakinggan ho. Lalo na itong si Nanay. Mas pinupuri niya pa rin ang mga Duterte ngayon. Naawa nga daw siya kay Bibi Sara dahil nga sa mga ambisyon ng mga nasa posisyon ngayon. At lalo na ho itong kanyang pension daw ay tumaas sa pamamagitan ng tulong ho ni Tatay Diggs Duterte mga kabalitaan. Ano po team ang susuporta nyo? Team Duterte, Team Marcos. Ay, bakit po Team Duterte mama napili nyo? Kasi si Duterte nagdagdag ng pension namin. Yeah. At saka wala nang mga adik, nakatakot dito mga adik. Natigil sila kay tuktukon mo ng pinto. Wala na nag-adik. Ngayon, maraming adik. 'Di ba? Napakasarap pakinggan no. Lalo na itong si Nanay. Mas pinupuri niya pa rin ang mga Duterte ngayon. Naawa nga daw siya kay Bibi Sara dahil nga sa mga ambisyon ng mga nasa posisyon ngayon. At lalo na ho itong kanyang pension daw ay tumaas sa pamamagitan ng tulong ho ni Tatay Diggs Duterte mga kabalitaan. Kasi si Duterte nagdagdag ng pension namin.
Kaya gusto ko si Duterte maging presidente uli. Okay na? Pero gusto ko Duterte. Naawa nga ako ni Sara eh. Di po ba mga kabalitaan? Di ba? Kahit sa ano, kahit basta sa mundo ng social media, panalo na ho talaga ang mga Duterte. Huwag lang ho tayo magkumpiyansa dahil sabi nga ni Attorney Harold Respicio na huwag magkumpiyansa kasi hindi alam ni George Garcia na parang nagpakatanga-tangahan daw mga kabalitaan. Malay ho natin, di ba? Napaka-defensive itong si Garcia. Ito, opinion ko lang po. Baka siguro may allegation na si Liza daw ay siya daw yung author na dumami yung boto ni Bonget. Ayon pa ni Atty. Glenn Chong. So yun po ay baka posibleng hindi, posibleng totoo at baka kung totoo man ito, baka nadiktahan na rin itong si George na ayusin mo, gawin mo ang lahat para magawa yung plan A natin. Ito yung opinion ko lang po. Hindi ko sinasabing ganun ng mga nangyayari pero hindi ko natin alam. Baka mga kabalitaan. Baka kalabaw, baka manok mga kabalitaan. So ngayon, pakinggan natin dito si Attorney Harold Respicio mga kabalitaan. Siya po ay talagang inatake niya dito si George Garcia. At sabi niya pa dito, nako, malaking problema to. Gusto ko lamang pong i-address yung statement ng COMELEC ngayong araw na ito kung saan sinasabi nila na Attorney Harold Respicio, fake news ka kasi nagtatransmit lang naman ng data ang COMELEC pagkatapos ng printing ng election return. At pangalawa, sabi nila, yung connection ng automated counting machine sa internet ay private, hindi public. Sasagutin ko po ang mga bagay na ito. Totoo po yan, COMELEC. Magta-transmit lang talaga yung automated counting machines doon sa servers pagkatapos ng printing ng election returns. Tama po, ganun po talaga. Pero kung ganun talaga ang mangyayari, bakit kailangan nyo pang i-connect sa internet, Garud, yung automated counting machine bago ka mag-transmit ng data? Kasi kapag nakakonect yun sa internet, bago na mo naman kailangan yung internet, binibigyan mo lang ng oportunidad yung hacker na baguhin yung score ng automated counting machines. Yung sinasabi ng COMELEC na magta-transmit lang siya after printing ng election return, yun naman talaga ang nakasulat sa mga rules. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko is sa mga panahon na hindi kailangan na mag-transmit pala ng data sa servers ng COMELEC, huwag mo nang i-connect sa internet yung automated counting machine. Best practices po yan sa lahat ng mga sensitibong computer systems sa buong mundo. Sana po sundin ng COMELEC. Doon naman sa sinasabi nila na, Attorney Harold, fake news ka kasi yung ginagamit naman namin connection sa internet ay private connection, hindi public connection. Hello? Dapat private connection talaga kasi kahit na sinong developer ng computer program at computer systems ngayon sa buong mundo, bawal nang gumamit ng public connection. Kahit ikaw, tignan mo yung Google Chrome mo ngayon kapag nagbabrowse ka ng internet, naka-private connection yun kasi ang nakalagay doon is https:// Try mong tanggalin yung S. Kasi kapag wala yung S, magiging public yung connection. Ang sasabihin ng Google Chrome, oy, bawal pumasok dyan kasi baka pwedeng ma-hack yung connection mo. Kaya ang ginagawa ng COMELEC ngayon is, yung sinasabi nila, ay yun naman na talaga ang nakasulat sa rules ng COMELEC as it is written right now. At yun yung best practices right now. Pero hindi yun yung point ni Attorney Harold Respicio. Ang point ni Attorney Harold Respicio is, kapag connected sa internet yung automated counting machines sa panahon na hindi naman siya kailangan mag-transmit ng data, binibigyan mo ng pagkakataon yung hacker na mabago yung score sa automated counting machines. Ang iniisip ko lamang po sa mga ganitong statement ng COMELEC, talaga bang hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko na vulnerability o nagtatanga-tangahan lang po kayo, Chairman George Garcia, para lituhin ninyo ang taong bayan? Dahil po ang katotohanan is, ang iniisip ng taong bayan ngayon, ito po yung first time na nagsampa kayo sa tao sa isang critic ng automated counting machines. Maraming critics ngayong automated elections 2025 at maraming critics ng automated 2022. Ang dami nilang masasabing masasama laban sa inyo. Pero bakit ngayon nyo lamang gustong ipakulong yung taong naglabas ng expose? Yun po mga kabaitan, no? Tama ho namang sinabi ni Attorney Respicio dito na dapat instead na makinig ay kinasuhan na tuloy siya. Dapat hindi yung maging balat sibuyas dito si George Garcia mga kabalitaan dahil yung ginagawa lang naman ni Respicio o Harold ay pagtulong lamang ito at makorek ko
Kasi hindi naman tayo perfecto eh. Minsan may mga pagkakamali tayo, minsan may nakakalimutan. Nagagawa ho natin yan sa pamamagitan ng komento or suhestyon ng iba. Ito parang suhestyon lang to ni Attorney Respicio, mga kabataan. Ba't ba ikagagalit to ng COMELEC? At dapat, unang-una, alam ho nila at nagpakilala itong si Attorney Harold na siya po ay isang IT expert. At handa nga ito makipagdebate kung meron ho siyang ibibigay na IT expert mula ho sa COMELEC. Kasi sa tingin ni Harold, wala hong kaalam-alam sa internet itong mga kabataan, si Garcia. Kaya ang sinasabi dito, ang point lang dito ni Respicio, na sana makorek man lang. Sana pakinggan siya. Dahil siya ay may alam talaga at hacker ho itong si Attorney Harold Respicio, mga kabalitaan. Ang problema lang, parang yung ego nito natatamaan, ayaw tumanggap ho ng pagkakamali or kakulangan sa impormasyon, nagmamarunong itong si Garcia, mga kabalitaan. So paano ho ba ma-perfect ho natin yung performance kung hindi man lang tayo pala ay tatanggap ng ibang suhestyon? Tandaan nyo po, mga kabalitaan, hindi ho tayo robot. Robot na, nagkakamali nga. Kalabaw nga, 4 yung paa, nagkakamali, natutumba nga. Tayo pa kaya, mga kabalitaan? Dapat, para mas magiging progresibo ho, kung ano yung mga binabalak ng COMELEC na una ay kakalabanin yung mga hacker, proteksyonan yung ACM, dapat nakinig na lang muna ito kay Attorney Harold Respicio. Ang problema nga lang, mga kabalitaan, ay talagang negatibo na ho. Nag-iisip ng hindi maganda itong si Garcia, mga kabalitaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Harold Respicio. Nagbigay po ng statement ang COMELEC kahapon, March 5, sa show ni Doris Begornia. Fake news pa rin daw si Attorney Harold Respicio. Mag-react po tayo. Andun yung abogado, chairman, talagang pinaninindigan niya na pwedeng ma-hack, pwedeng mapakialaman yung ating mga makina pagdating sa eleksyon. Talagang naninindigan siya. Hakabol ang sabi niya. Saka kinasuhan daw siya dahil talagang parang pwedeng mangyari yung kanyang akusasyon. Tama. What do you say, Chairman? Una, hindi ko po tatalakayin yung mismong kaso sapagkat syempre nandiyan na po yan sa Prosecutor's Office ng City Hall ng Manila. Pero doon lang po sa sinasabi niya, ang sabi po niya, kasi Sir Alvin, Ma'am Doris, dinala namin sa inyong istasyon ang ating mga makina at yan po na-demo natin on the spot talaga pagkaaga-aga nung sa programa po ninyo. Una, ang sabi po niya, yun daw po kasing makina ay nakakabit sa internet mula umaga hanggang gabi sa araw na eleksyon. At yan po daw ay hindi gagana kung wala pong internet connection. Okay. Nakita niyo po doon sa inyong programa, nung dinala po natin, wala na po internet connectivity dyan. Nakasaksak lang po sa kuryente yung mismo makina. In fact, tinanggal pa natin yung saksak kasi pwede nating gumana ang makina kahit hindi po siya nakasaksak sa kuryente sapagkat meron po siyang battery na pwede po tumakbo ng 3 araw. So yun po yung palang may mali. So ang sabi po niya, basta nakakabit sa internet, sure na mahahack po yan. Wala pong kabitan ng internet dyan. In fact po, ang sabi niya, pangalawa, ang mangyayari dyan ay magtatransmit muna ng result. Pagkatapos mag-transmit ng result, saka mag-i-imprenta ng balota. Pag-transmit ng result, pwede rin daw pong ma-hack doon. Hindi po ba ang ating sinasabi? Nasa guidelines po natin yan. Nasa TOR, nasa source code review, at nasa lahat po ng demo namin na magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung isa, ipapaskil ka agad sa labas ng presinto, at pagkatapos saka po siya magta-transmit ng result. So, ibig sabihin, bago po siya mag-transmit ng result sa PPCRB, sa NAMFREL, sa Majority Party, sa Minority Party, sa media, sa Central Server ng COMELEC, sa City or Municipal Board of Canvassers, ay alam na po ng lahat kung ano ang result sa presinto. Dahil nga po nakapag-print na at nakapagpaskil na. At sabi po niya pati, kapag kada po corrupted, yan pong machine ay pwede raw pong magawa ng paraan na madaya. Hindi po pagka-corrupted kahit yung laptop natin, kahit cellphone natin, hindi na po gumagana yun. So medyo imposible po kapag corrupted. Sabi rin po niya ay pwede na po ma-hack. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po tayo naka-public connect, tayo po yung naka-private private po ang ating pong internet sa transmission, and therefore hindi po siya pwede yung ano po yung sinasabi niya. So doon pa lang po sa mga bagay-bagay na yun, medyo may mga mali po doon sa mga sinasabi niya. Kaya tama po yun. Ang sabi naman niya, pwede makipag-ugnayan kami. Tama po yun, makipag-ugnayan po kami sa kanya. Pero yun nga po ang dami na po niya kasing nasabi, hindi muna niya kami tinanong sa mga bagay na yan. If you are super confident na hindi Ayun, yun po, yung sinabi ni Chairman George Garcia. Wow! Mas magaling mag-fake news si Chairman George Garcia. Ang galing niyang magsabi ng mga bagay-bagay na hindi ko sinabi. Chairman George Garcia, kung merong nagfe-fake news sa ating dalawa, ikaw yun. Kasi lahat ng sinabi mo, hindi yun ang sinabi mo. Marami kang sinabing kasinungalingan na hindi totoo base sa rules at base sa totoong mundo. Okay, isa-isahin ko po lahat ng sinabi ninyo, ha, Chairman George Garcia. Number 1 na sinabi ninyo is about sa demo. Sabi ninyo, gumagana yung makina kapag hindi connected sa internet, tulad nga ng demo na ginawa ninyo sa mga host dyan sa show.
Hindi naman yun ang point ko, Chairman George Garcia. As a matter of fact, ang explicit instruction nyo po ba, di ba, sa mga COMELEC officers, kapag demo lang, bawal talagang i-connect sa internet yung automated counting machines. Kasi kapag i-connect mo yun at magta-transmit ka ng data, yung server na pagtra-transmitan niya ay yung COMELEC server na. Hindi natin alam kung on na yun or kung on na, malamang production server na yun. Bawal mo nang padalhan ng demo data yung production data. Bawal mong padalhan. Kaya sa demo purposes talaga, kahit sa totoong buhay, wag mo dapat ipadala yung totoong data sa production servers. Kaya magandang policy during demo na hindi connected sa internet yung mga voting machines. Kaso nga lang, on election day, connected ba sila sa internet? Ang sagot po dyan, Chairman George, hindi mo sinabi, ang sagot dyan ay totoo. Tanungin mo yung mga tauhan mo sa COMELEC nung last election, connected ba sa internet buong maghapon? Opo. This election, pwede ba natin i-expect na mag-connected siya sa internet during election day? Yes. Kasi nga naman, doon sa reels ninyo, walang explicit na nakalagay doon na sinasabi na i-disconnect mo muna at saka mo lang i-connect kapag magta-transmit na ng data sa mga servers ng COMELEC. At tinanong ko rin yung mga COMELEC officials, given this handbook or rules ng COMELEC ngayon about sa paghawak ng voting machines, sa tingin mo ba dapat mong i-disconnect? Sa tingin mo ba connected buong araw yung voting machine sa internet on election day? Sabi nila, oo, kasi wala namang instruction sa akin na tanggalin yung internet connection dun sa voting machine on election day. Kasi as a matter of fact, days before ng botohan, merong troubleshooting na ginagawa. Lahat, including ng internet connection, ay itetest. Iko-connect mo na kaagad siya sa machine. At kapag okay na yung pasok niya sa internet, ibig sabihin, wala ka nang gagalawin sa machine. Ililigpit mo yung machine, wag mong gagalawin. Pagdating ng election day, i-on mo na lang yung machine. Wala ka nang gagalawin dun sa internet connection. So, ang point ko dun is, pwede mong i-deduce talaga na connected siya sa internet throughout the day. Ang point ko dun is, dapat maging explicit sa rules natin na on the day of elections, dapat may instruction doon sa rules ninyo, Annex B ng COMELEC Resolution 11098, na nagsasabi doon na on election day, i-disconnect mo muna sa internet yung automated counting machine at i-connect mo lang siya after printing ng election returns. Yun lang po ang point ko, COMELEC Chairman. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, kahit tanungin mo lahat ng mga teacher ngayon na nagbabantay ng mga resinto natin, hindi naman nila alam about sa IT eh. Hindi nila alam masyado tong issue na to. Siyempre, kung walang instruction, hindi nila gagawin. At kapag voluntaryo silang tatanggalin yung internet connection, sila pa ang madadali, sila pa ang papagalitan mo dahil gumagawa sila ng isang bagay na wala sa rules ninyo. Isa lang naman ang hinihingi ko, Chairman George, ang dami mong sinasabi na hindi naman mahalaga sa issue natin. Bakit ayaw mong i-disconnect sa internet yung automated counting machine bago at habang nagpiprint ng election return? Okay, yun po yung unang punto ninyo. Ang pangalawang punto po ninyo, sabi ninyo na sinasabi ko na nauuna yung sending ng transmission bago yung printing ng election returns. Hindi ko po sinabi yan. Sinasabi yan ng mga ibang mga commentators, mga ibang critic, pero hindi yan ang statement ko. Totoo po yan na nagsesend talaga base na rin sa rules ninyo na ang transmission ay nangyayari after ng printing ng election returns. Tama iyon. Ang point ko lang is, dapat bago ka mag-transmit ng data, huwag mo munang i-connect sa internet. Kasi kapag connected yung counting machine sa internet at corrupted yung source code ng makina na yun, hindi mo naman pala kailangan ng internet kasi hindi ka pa magta-transfer sa COMELEC server di ibig sabihin, binigyan mo lang ng highway yung hacker para ma-access all that time yung makina at baguhin yung score sa loob. Therefore, mababago niya yung final score na nasa election returns. Di wala tayong kaalam-alam na iba pala yung final score sa totoong score na ibinoto ng taong bayan. Yun lamang po ang point ko, sir. Hindi ko kailanman sinabi na nauuna ang transmission kaysa sa printing. Kaya mahalaga talaga na tama na mauna yung printing, pero dapat yung printing bago at habang nagpiprint, hindi dapat connected sa internet yung automated counting machine para walang tsansa na mabago yung final score na nasa print period. Kasi kapag hawak na ng mga watcher yung final score na hindi na bago, malamang yun na rin ang ipapadala ng makina. Pwede mo nang i-connect sa internet yung makina at ipapadala niya na yung same score na yun sa server ng COMELEC. Napakalinaw naman po, di ba? Para ganun po ang yun po ang point ko. Okay, sa pangatlong point ninyo, sir, about sa corruption, halata talagang wala kayong alam sa computer. Ang sinasabi ninyo po, ang lahat ng corrupted na gadget ay hindi gumagana? No, sir. Kasi ang akala mo kasi kapag sinabing corrupted yung laptop or corrupted yung cellphone or corrupted yung USB mo, hindi gumagana, di ba? Yun ang alam natin na corrupted. Pero maraming level ng corruption. Ibig sabihin lang ng corruption is hindi buo ang integridad ng source code or gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Hindi ibig sabihin na hindi niya na totally pinapagana yung bagay na iyon. Ibig kong sabihin ay, habang ginagamit mo yung automated counting machine, for all intents and purposes, mukhang gumagana pa rin siya ng maayos. Pero hindi natin alam na merong idinagdag na daanan para sa isang masamang tao para manipulahin or magbigay ng instruction sa makina na yon habang connected yung makina sa internet. Yun po ang ibig sabihin ng corrupted. Kaya po doon sa nung January nga merong demo na pinakita sa Senate, di ba? Yung cellphone gumagalaw kahit hindi mo ginagalaw dahil na-access siya remotely. Yung cellphone na yun gumagana pa rin, hindi ba? Pero corrupted yung cellphone na yun kasi
Kasi merong gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Kasi kapag hindi hinahack yung cellphone na yun, gumagana naman siya, hindi mo alam na may nagbabantay na pala sa'yo. Akala mo, ang safe na safe ka. Corrupted siya kasi kapag gusto pala ng hacker at connected sa network yung cellphone na yun, pwede niyang galawin yung cellphone na yun. At nakikita mo nga, ginagalaw yung cellphone na yun. Kaya nga po, kapag basta ang isang makina ay corrupt, ay gumagawa ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa, kahit hindi pa niya ginagawa yung masamang bagay na yun, pwede mong sabihin na corrupted. Chairman George Garcia, ikaw ang fake news. Halatang wala kang alam sa mga bagay na to. Mas maganda siguro na mag-imbita ka ng IT expert at magdebate kami. Okay? Kasi ang ginagawa mo is strawman fallacies lahat to. Kasinungalingan lahat. Nagsasabi ka ng bagay-bagay na hindi totoo sa totoong buhay, hindi totoo sa rules, at hindi totoong sinabi ko. Okay, yung last point is yung private connection. Sabi mo, eto na naman. Wala ka talagang alam sa internet, Chairman George Garcia. Yung private connection na tinutukoy mo, ang sinesecure niya lang yan ay network. Kung baga sa boxing, sa maraming katawan, pwede kang suntukin. Pero pwede mong protektahan yung katawan mo, pwede mong protektahan yung ulo mo, pwede kang gumamit ng helmet. Pero hindi ibig sabihin na gumamit ka ng helmet ay hindi ka na mamamatay or hindi ka na pwedeng bugbugin. Kasi pwede ka pa rin bugbugin sa ibang parte ng katawan mo. Yung private connection, ang pinoprotektahan niya lang ay yung network habang nag-uusap yung automated counting machine at yung COMELEC server. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko ay iba. Yung mga suntok sa katawan ang point ko, hindi yung suntok sa ulo. Ang point ko is kahit safe yung network, kung bago ng election day or on the day of election ay corrupted na yung source code at merong daanan dun sa source code habang collected sa internet para sa isang hacker na mag-communicate doon sa makina na yon, ibig sabihin, pwede pa rin. Kahit nga private connection, actually dapat private connection ang gagamitin ng hacker kapag magbibigay siya ng instruction dun sa automated counting machines. Kasi maraming mga software service providers na ngayon na hindi na pumapayag kapag nagko-connect ang isang makina sa isang computer machine na hindi gamit ay private connection, kasi best practice ngayon na sa buong mundo na bawal ka nang gumamit ng public connection. Dapat lahat private connection. Kaya wala nang kahit na sino mang developer ngayon na gumagamit ng public connection sa kahit na anong bagay. Pati nga kapag nag-i-internet ka, akala mo public connection yun, porket internet. Hindi, private connection yan. Kasi kapag titignan mo yung internet mo kapag nagbabrowse ka sa Google Chrome, ang nakalagay dan sa URL address, https:// yung S, ibig sabihin yun yung encryption, hashed. Ang encryption, ibig sabihin, pagkalabas ng data sa computer mo, i-encrypt niya muna para habang dumadaan siya sa highway, sa internet, sa wifi, sa kable sa dagat, doon sa satellite ni Elon Musk, hanggang doon sa destinasyon niya na computer, halimbawa sa server ng website na ina-access niya, encrypted pa rin siya at madedecrypt lang siya pagdating doon sa website na yun para kahit na anong atake na mangyari habang nasa daanan siya, ang tawag doon ay man-in-the-middle attacks, ay hindi mo siya mahahack doon sa network na iyon. Try mong baguhin yung HTTPS dyan sa Google Chrome mo, tanggalin mo yung S. Kasi ibig sabihin, hindi na siya private, public na yun kasi yung S parang secret yun eh. So, pag tagalin mo yung S, ang lalabas sa Google Chrome, di ba, sasabihin niya, your network connection is not secure, do not proceed, di ba? Kasi wala na talagang gumagamit ng public connection ngayon. Yung private connection, basic yan sa lahat ng computer program. Actually, ina-expect ko yan dito sa automated counting machines. Pero, Sir, Chairman George Garcia, yung hacker, ang gagamitin niya din ay private connection. Kasi kapag gagawin yun, kapag ako yung pagagawin mo, private connection yun kasi hindi ko kayang gawin na mag-connect sa isang remote computer katulad ng ACM galing sa isang hacker server, galing sa labas using the internet. Maraming service providers na hindi papayag na i-connect mo siya doon remotely gamit ang isang public network. Dapat encrypted yung traffic na iyon. Kaya fake news ka, Chairman George Garcia, kapag sinasabi mo na porket private connection ay hindi na pwedeng ma-hack. Hindi totoo yan. Pwede pa rin ma-hack kasi yung hacker mismo, private connection ang gagamitin niya para i-hack yan. May hack kasi corrupted yung source code at meron ng sariling daan yung source code para sa isang hacker na gawin yung dayaan at yung daanan na yon ay private connection. Alright? Chairman George Garcia, kapag ikaw ay nag-explain, akala mo alam mo lahat at pinapalabas mo na sinungaling ako at nagsasabi ka ng mga bagay-bagay na hindi totoo, na hindi ko naman sinabi, hindi totoo base sa mga rules, hindi totoo base sa totoong practice sa IT. Ikaw ang fake news, Chairman George Garcia, dapat ikaw ang kinakasuhan eh. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Atty. Harold Especio. Mga kababayan, narito na ang tunay na kampiyon ng Pilipinas, ang Team Suka. May nang maliit, sabi nila't kami di sulit. Porket bumibili lang daw ng suka, di raw karapat-dapat sa pwesto. Pero teka muna, huwag kang bara-bara, serbisyo namin hindi lang forma. Kami kasama ng bawat manggagawa, habang kasama nyo'y mga elitista. Suka man sa tingin nyo, pero kami tunay totoo. Sa suka nasusubok kung sino ang peke. Kaya't mga fake dyan, lagot kayo sa amin. Team Suka tayo. Alright, Team Suka tayo mga kabalitaan. Team Suka tayo, para sa tunay na
Ayan po, narinig nyo na po itong si Attorney Harold Respicio. Ay, talagang butata ho dito si George Garcia. Sige nga, George. Magpadala ka nga ng IT expert mo dyan sa COMELEC. At subukan mo nga yung kakayahan nitong si Attorney Respicio kung kakayanin nyo ba. Tandaan nyo po, talagang may laman ho yung mga sinasabi ni Attorney Respicio dito mga kabalitaan. Kaya tayo ay magbantayan ho natin yung ating mga presento pag tayo ay buboto sa May 12 elections mga kabalitaan. Kailangan magkaisa ho tayo kasi posible ho more than 100% na ma-hack ho itong ACM, Automated Counting Machine ng COMELEC. Kaya posible nga po mga kabaitaan, mangyari ho yan dahil nga po ayon pa ni Attorney Glenn Chong, inakusahan niya itong si Lisa Marcos na siya dahilan kaya umabot ho ng 31 million votes ang plus ang boto ho ng kanyang asawa. Dahil meron ho itong kakayahan daw. Ano bang ibig sabihin na kakayahan? May mga kakilala bang eksperto din sa pag-hack? Kaya yun po ay posibleng mangyari ho yan. Dahil kung totoo mo lang sinasabi ni Attorney Glenn Chong ay posibleng gagawin ho dahil kumpiyansa ho sila ngayon sa kanilang mga sinasabi. Pero nandyan ho yung ating mga netizens. Kaya sila ho yung ating mga kasamahan. Lalo na ho sa ating mga subscribers, ito 53,841, siguro 10% lang dito ay hindi ho boboto straight ng PDP laban. Pero pasasalamatan ho natin sila mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong video presentation ho natin ngayon, huwag kalimutan, i-share nyo na at mag-comment ho kayo. Then damihan nyo po yung likes para mapunta ho tayo, mapanpad tayo kahit saan sa mundong ibabaw. At mas maganda rin pag i-subscribe nyo na yung ating munting bahay mga kabalitaan. At the same time, pinutin ang notification bell. At pasasalamatan na lang muna natin yung ating mga moderators, silent viewers at team replay. Lalo na ho itong si Mami Rose, Daddy Birding and Tobias family dyan sa Cebu City. Mabuhay ho tayong lahat mga kabalitaan. At dito tayo nagtapos at kita-kits tayo mamaya-maya po mga kabalitaan sa ating pagbabalik. Dito lamang ho sa ating munting bahay at assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam sa inyong lahat. Then salamat din sa mga nanonood kahit sa lupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao ng mga Pilipino. Ang programang ito ay para sa inyo. At saludo rin ho tayo sa ating mga tinuturing bagong bayani ng ating bansa mga kabalitaan. Overseas Filipino workers. Salamat! Salute kami sa inyong lahat. At ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mama! Chip chip! Peace out!